Sa ngalan mong sadyang tamis, Jesus kami nananalig. Jesus kami kaawaan, sa ngalan mong pakundangan. Jesus kami ipagkalooban ng masaganang kabuhayan. At iiwas mong lagi sa mga sakunat kapahamakan. Jesus, ikaw ang nais na makamtan sa bawat araw nitong aming buhay. Jesus, kaming kalingain sa kahirapan hanguin. Santo Niño, Marikina. Ang sentro ng bayang Marikina, isa sa pinakamaunlad na barangay at sentro ng industriya ng Barangay Santo Niño na pinangalan sa pintakasin nitong batang Jesus, ang Santo Niño. Tahanan ng mga angkan na lehitimong Marikenyo, lundayan ng sining, tradisyon, masasarap na pagkain, magagalang na mamamayan at iba't ibang yamang kultural na naging bahagi ng pagbubuo ng isang maunlad na siyudad. Sa puso ng Barangay Santo Niño, nakatayo ang dambana ng mahal na poon na may malaking ambag sa kasaysayan ng bayan. Isang dambana na pinanday at binuo mula sa pinagsama-samang yaman, lakas at talino ng mga ninunong Marikenyo upang makapagpatayo ng isang simbahang tanggap ang bawat isa sa kabila ng pagkakaiba-iba. Pinamumunuan ito ng mga Marikenyong naging bahagi ng makasaysayang katipunan at ng mga manggagawa upang maging bahagi ang nooy munisipalidad ng Marikina sa pagtatatag ng bagong simbahang Malaya, ang Iglesia Pilipina Independiente. Ilan sa mga prominenteng pangalan tulad ni Felipe Zamora, isa sa mga ilustrador na kasamahan na Rizal sa pagbubuo ng propaganda sa Madrid, Espanya. Kanyang kapatid na si Domingo Zamora na nanguna sa pagtatatag ng simbahang Malaya sa Marikina kasama si Sixto de la Paz na pawang may matataas na katungkulan sa katipunan. Noong una, ang kongregasyon ay nagmimisa sa kamalig ni Mariang Suwahe sa pagbaba ng lumang tulay na tinatawag na Kaling Halang na malapit sa malaking bahay ni Felipe at Domingo Zamora sa kahabaan ng ngayon tinatawag na JP Rizal. Sa kasamaang palad, noong taong 1908, dahil gawa lamang sa kahoy at pawid, ito ay nasira dahil sa sunog. Dahil sa kanilang kabutihang loob, si Sixto, 10 ng kanyang pamilya, ay nagkaloob ng lupa na kinatitirikan ng kasalukuyang dambana sa Calle P. Burgos. Matapos maitayo at makumpleto ang bagong simbahan sa P. Burgos, noong taong 1912, dahil sa marubdob na debosyon ng mga Aglipayano sa Batang Jesus na patrong itinalaga ng mga Heswita sa barangay, nagpakomisyon ang taong bayan ng imahen sa Maynila na pinagpapalagay na iniukit ni Maestro Cayetano Castillo, isa sa mga tanyag na eskultor noong panahong iyon. May sukat na 70 sentimetro mula sa ulo hanggang sa paa at may payak na piyanya. May 3 potensya sa ulo, may hawak na setro at globo, at nakabihis ng payak na kasuotan. Sa paglipas ng panahon, maraming mga deboto ang nagbibigay sa Santo Niño ng mga gamit, maranangyang damit na gawa sa gintong sinulid, buhok na gawa sa husi, mga gamit na pilak o tubog sa tunay na ginto, at retablo na minsan niyang naging luklukan.
Ang mag-asawang Praxides at Deogracias de la Paz, na mas kilala bilang Lola Ide at Lolo Asias, ang siyang naging kamarero ng mahal na patron. Ang tatay Asias, ang tatay niya, si Sixto. Ang nanay naman niya, si Florentina. Then, si Nanay Ide, ang nanay niya, si Maxima. Ang tatay niya, si Prisco. Dilapas lahat yun eh. Pagdating niya doon sa Santo Niño, ang Nanay Ide, talagang yun, busy na yun. Hindi nagtitipid yun tungkol sa damit, tungkol sa mga hinihingi. Basta sa simbahan, wala silang nanay at ng tatay. Ako, naaalala ko kasi, bali, ang nanay at tatay talagang server ng simbahan. Talagang wala silang hindi bibigay when it comes sa simbahan. Lalo na sa Aglipay, talagang sagrado. Pagkatapos, kapag may prosesyon, dati, lahat ng kanto nandun ang nanay. I-check lang yung attendance namin yung mga pamilya, especially yung apo, whether may tumatakas ba sa amin o wala. Talagang, kaya hindi kami pwedeng, dito muna ako, tabi muna ako, hindi pwedeng ganun. So, nakita ko at lumaki ako kung gaano ka-devoted ang lolo't lola ko pagdating sa Santo Niño at sa Aglipay mismo, simbahan na Aglipay. Wala lahat yan kasi bata pa ako. Ang mami ko talagang nire-require kami na pupunta kay Santo Niño pagka piyesta. So, pagka nagpunta naman kami nung bata pa ako, nando naman yung mga tiyuhin ko, mga Tito Bernie, Tito Enchoy, na tumutulong kay La Chaide para ilabas si Santo Niño. Pagbaba sa altar, tatandaan ko si Tito Bernie nagbababa. Tapos pagdating sa prosesyon, kami mga bata, mga pamangkin ng mga naghahatak kay Ninyo. Tapos kasama kami hanggang sa matapos ang prosesyon. So pagdating namin sa simbahan, ibababa ng Tito Bernie ang Santo Niño, hahalikan ng Chaide, iaakyat sa altar. Hanggang sa dumating yung taon na pagbaba ng Santo Niño, ako na pinaakyat ng Tito Bernie sa karo. Sinalo niya sa akin si Niño. Ako na rin ang pinag-akyat kay Niño sa altar. So first time kong ginawa yun. That was siguro less than 15 years old pa lang ako. Kasi ang alam ko, si Santo Niño, kahit ang lolo ko, si Pakpak, katulong na sa pag-aalaga kay Santo Niño. So, kung bibilangin mo hanggang kay Miguel na anak ko, 4 na generation na kami nagtutulong-tulong kay Santo Niño. Si Romeo ang naging punong abala sa buong pamilya na ang kanyang mga magulang na sina Ide at Asias ay namayapa. Pinangunahan niya ang paglalabas sa mahal na patron at siya ring naging aktibong miyembro ng ating parokya. From the time na ang nanay na yung nawala, si daddy talaga, ang lahat, expenses-wise, wala siyang hiningan or whatever, own pocket niya talaga yun. Para sa kanya kasi, kung ano meron ang family namin, happiness, peace, nagmula sa Diyos yun. Nagmula sa maaring pagsuserve niya sa pananampalataya niya sa Santo Niño. Particular Santo Niño at si Pulpo. Alam mo, ang Tito Romy mo, basta sa Aglipay, wala siyang pinipiling kung anong simbahan, kung basta nasa ating Aglipay yan. Higa nga nung pumupunta sa amin pag humihingi ng tulong, hindi pa kami nagsasabi, inaabutan na kami. Yun ang kanyang hindi siya marunong magtipid pagdating sa simbahan ng Aglipay. Sa mga damit ng Santo Niño, kumot ng Senior Sepulcro, kami lahat siya lahat ang
Kaya bago mahal na araw, alaala na noon, o may bago bang kumot ang senior school fruit, may bago bang damit ang Santo Niño. Yun ang kanyang panlagi. Talagang masikaso siya doon. Pati mga karo. Masaya siya pag nakikita niya. Yung maganda ang gaya ng simbahan. Yun. Saka talagang pinangatawanan niya ang pagkuha sa amin. Sa amin daw iniwanan eh. Hindi kami ang bahala. Noong 23 ng Disyembre, taong 1962, ipinagdiwang ng bayan ang kanyang 50 taon ng pananatili sa kanyang dambana. Year 2011, habang kami ay nakatambay or nagpapahinga, na kwekwentuhan sa bahay ng isang mabuting kaibigan na si Kuya Dindo de la Paz, kasama yung iba pang mga kaibigan na may hilig din sa pagpupuon, kagaya nila Kuya Pats Kapili. Naglalabas si Kuya Dindo ng mga pictures, mga sinaunang mga larawan noong unang panahon pa, syempre hanggang sa kasalukuyan noong mga panahong iyon. So meron kaming nakitang isang invitation na ang nakasulat ay, malugod namin kayong inaanyayahan sa isang maringal na koronasyon sa mahal na pong Santo Niño para sa kanyang 50 taong pananatili sa ating pinagpalang parokya ng Marikina, Rizal, sa darating na 23 ng Disyembre, araw ng linggo. Actually, ang problema dun sa invitation na nakita namin, ang pinaka-clue is December 23, araw ng linggo. Walang year. So, salamat sa teknolohiya, nag-google kami ng calendar ng lahat ng December from 1930, 1920, hanggang lahat ng December ng bawat taon. Tinignan namin kung kailan papatak ang December 23, Sunday. Ang pinakataon na nakita namin pumatak siya ng December 23 ay noong 1962. So kung titingnan natin yung mga dokumento ng mga larawan noon, 1962, pababa, ito ang itsura ni Santo Niño, nakatrespotensya. Pero 1963, pataas, nakakorona na ang Santo Niño. So, sumakatuwid, ang 50 taon ng Santo Niño ay naganap noong taong 1962. Nagkaroon ng maringal na koronasyon at pagdiriwang mula sa Tres Potencias, pinutungan ng korona bilang simbolo ng paghahari sa kanyang nasasakupan. Mula sa payak na peyanya, siya ay tinungtong sa mundong may ulap na gawa ni Pablo Alonso na tanyag noong panahong iyon. Tanda ng kanyang makalangit na paggabay at paghahari sa langit at lupa. Mula sa payak na bestida, binihisan ang Santo Niño ng maringal na kasuotan na pinalamutian ng mga bordang ginto na may disenyo ng simbolo ng banal na pangalan ni Jesus at nilagyan ng kapa, tanda ng kanyang pagkalinga sa buong bayan. Pagdadamit dyan, kami na ni Benedict ang nagbibihis sa kanya kung ano isusuot, ano ang kanyang kailangan. So sinasabi lang namin yan kay Tito Romy. So si Tito Romy papagawa ng damit, papagawa ng corona. Pero yun nga, nasa amin lahat ng gamit kasi sabi nga ng Tito Romy, mas mabilis kayo magbihis kung nasa inyo gamit kesa pupunta pa kayo sa akin para kunin ang mga gamit. Sa pagbibihis niyan, talagang si Benedict at saka si Miguel, silang dalawa nag-uusap kailan bibihisan, pero nakaschedule talaga sa amin talaga yan ng kung kailan bibihisan.
binibihisan niyan kasi ng bago mag-23, ng Pasko, bago mag-Nobena. Bibihisan ng bago mag-Fiesta. Pagkatapos ng festival, bibihisan uli bago magmulawin. Bibihisan uli bago mag-Santissimo Rosario. Bibihisan uli ng December 23. So, yun ang mga schedule niyan. Kaya yung mga yan, tatanong, kailan, alan, saan pupunta. So, sila na nagde-decide, sila na nag-uusap kailan nila bibihisan. Tatawag na lang sila sa simbahan para sa magpapaalam. Kami 4 na magkakapatid. Ako, si Lisa, si Eric, si Rodel. Ako yung most of the time madalas na nakakasama nila. So, yung mga pinupuntahan nila, yung mga practices, nakikita ko. Tapos, nasanay kasi ako na pagpanganay. Malaki respeto ng mga kapatid ko sa akin when it comes sa ganun. Tsaka, prior pa naman na mawala ang daddy, lagi naman niya kasi akong tinatanong, Nina, sa tingin mo, anong maganda? Ikaw na mag-asikaso, ikaw na makipag-usap, kasi ganyan-ganyan. So, ako naman, sa trabaho ko din, parang nasanay din ako na ako talaga yung nag-aasikaso. When it comes to Bulaklak, ewan ko, siguro it's more on kung ano sa tingin ko makakaligaya sa daddy ko, sa nanay at sa tatay, sa kanila. Doon ako bumubunot ng kung anong binibigay ko. Ang gusto niya, yung masaya. Ayaw lang, kumbaga lahat yung puti, ayaw niya. Gusto niya yung multicolor, yun ang hilig niya. Hindi siya nagtitipid sa bulaklak eh. Saka ngayon naman, nung kami may iwanan, sila magkakapatid, ako naman sa 1 taon, ako naman sa ganito, pero siya ang taga-asikaso. Take turns kami, 4, kasi si Lisa naman nasa New York, si Eric tsaka si Rodel, yung 2 kong kapatid na lalaki. So, sila yung next in line sa akin. So, yung first year na wala ang dad, ako. Yung pangalawang taon, si Eric. Pero ina-assure ko naman yung 2 kapatid kong lalaki na ando naman ako para, to guide as to ano gagawin. Pero yun nga, parang minsan, naiisip ko na sana nagawa ko noon na okay naman ako. Happy naman ako ngayon. Enero 1 ang kinagisnang pista ng mga taga Santo Niño na siyang pista ng barangay at pistang pasasalamat sa patron. Ang pistang ito ay nagmula pa sa lumang kalendaryo ng simbahang Katoliko na siyang sinusunod pa rin sa ordo ng ating simbahan. Ipinagdiriwang ng simbahan sa araw na ito ang oktaba ng Pasko o ang banal na pangalan ni Jesus dahil sa tradisyong Hudyo ng pagtutuli at pagbibigay ng pangalan sa mga sanggol na lalaki matapos ang 8 araw ng kapanganakan. Tradisyonal, tuwing January 1 or bagong taon ang fiesta ng Barangay Santo Niño. Mula pa nung mga panahon ng mga lolo, ng mga lola, January 1 na talaga. Hanggang nung naging aktibo na ako sa simbahan, January 1, masayang-masaya ang piyesta ng Santo Niño. Bukod sa pagdiriwang ng bagong taon, syempre, piyesta ng patron piyesta yan ni Santo Niño, kaya masaya. Pagdating ng gabi, merong prosesyon. So, inaabangan talaga yung prosesyon na yun at maraming palabas. Maraming mga stage, maraming mga pa-contest at palaro na nangyayari tuwing January 1 dahil piyesta ng Barangay Santo Niño, parangal sa mahal na patrong Santo Niño. Di lumaon na ang prosesyon sa malaking simbahan ay ginaganap tuwing umaga ng bagong taon. Hindi ka pa nakakatulog dahil sa putukan, pero kailangan gumising ng mga taga Santo Niño at marami pang mga dumadayo dito dahil fiesta ni Santo Niño. Nung bata ako na nakagisnan ko or nakikita ko ang simbahan kapag January 1, punong-puno ng tao hanggang labas, hanggang sa patio, maraming tao. Then after the High Mass,
mga siguro alas 8:30 or alas 9, lalabas na yung prosesyon ni Santo Niño. Pag piyesta naman, yun, kung may catering si Kuya Puti, after ang prosesyon, halos lahat ng taga-simbahan dito ang puntahan after nung prosesyon. Kaya halos lahat ng mga umilaw, halos nandito lahat sa amin. Yun ang panata na rin nanay tsaka ni Kuya Puti. Pag piyesta, hindi maaaring hindi maghahanda. Ang nagpapatingkad sa pista ng ating mahal na Poong Santo Niño, lalong-lalo na noong araw, bukod sa mga bandang lumilibot sa mga kalsada, yung mga palabas, yung mga stage na itinatayo ng mga grupo, ilan na doon yung mula noon hanggang ngayon. Buhay na buhay pa rin ng Batang Spartan sa may Agricultores Corner, E. de la Paz. Mula noon nagpapalabas na sila sa kanto din ng Villalon. Meron ding mga stage doon, nagpapalaro sila, may singing contest. At sa kanto, sa corner ng Burgos tsaka sa Villalon, meron ding tinatawag na Bororoy Royal Mountaineers Club. Mga samahan ito ng mga magkakapitbahay na gumagawa ng stage para mas mabigyang tingkad ang kulay na ito. Tapos noon, dun sa bago pumasok sa street ng simbahan, nagtatayo sila dun ng arko na merong nakalagay na kung anong samahan kung anong samahan sila nasasakop. Tapos merong isang tao, Angeles ang apelido nito Siya ay nakatira sa likod ng simbahan. Ang kanyang talent na isinishare, nagpe-paint siya ng Santo Niño, ng portrait ni Santo Niño, na siyang ilalagay sa pinakatuktok nung arkong ito. Yung sinasabing Magnificent Seven, sa mga, nung base sa kwento ng matatanda, ang natatandaan ko, ang Lolo Dando, yung Bernardo Espas, si Lolo Genaro, si Bruno. Hindi ko na matanda kung sino pa dun sa Magnificent Seven yung naging aktibo dyan sa sa simbahan natin. Base sa kwento ng mga lola ko, yung mga kilala ko matatanda noong araw. Mahilig kasi ako makinig sa mga kwento ng matatanda noong araw. Yun nga, yung Magnificent Seven, sila yung abala sa mga pag-asikaso pagpiesta, mga paputok, banda, na nagkakaroon pa ng paligsahan dun sa, kung tawag, skipjack. Alam ko doon sa may lambak yun yun ang kanila active, yung gawain nun na tumatak din sa isipan ng kada pista. Dekada 60, nang lalo pang tumindi ang debosyon ng mga taga Santo Niño sa patron. Kaya't halos lahat ng mga bahay ay naghahanda sa kani-kanilang mga tahanan at nag-iimbita ng mga bisita upang makatikim ng mga lutong marikina. Dahil nga sa pagkakaabala ng mga tao sa tahanan, may mga ilang deboto ang hindi nakadadalo sa prosesyon sa gabi ng auno. Bunsod nito'y nagpasimula si Ginoong Pio Sanchez ng prosesyon ng 2 ng Enero, upang ang mga hindi nakadalo sa auno ay may pagkakataon pa ring makapagprosesyon. Si Lolo Pio, kasama yung mga kaibigan, pamilya, kamag-anak, ilang deboto ng Santo Niño, inililibot nila yung Santo Niño, yung maliit na Santo Niño, andas-andas, karga-karga nila sa improvised na andas. Umiikot sila sa ilang mga kalye sa Barangay Santo Niño. Iyon yung paraan ni Lolo Pio na pagdidibosyon kay Santo Niño. Dekada 80, nang makiisa at maglabas na rin ng karosa at sariling Santo Niño ang mga deboto na sina Nilo de la Paz at Miguel Pascual at kanilang mga pamilya. Nagsisimula ito sa M. Cruz at umiikot sa kabayanan kasabay ang isa pang prosesyon ng Santo Niño sa kapilya ng Paliparan. Year 1990s, dahil nga sa marubdob ang debosyon ng mga taga Santo Niño, kay Santo Niño nagkaroon ng chapel sa Paliparan. Ang patron din doon ay Santo Niño. So tinawag namin siyang Santo Niño de Paliparan. Ang nangunguna naman sa debosyon sa
sa Santo Niño de Paliparan, walang iba kundi yung tinatawag nating APC, ang Pamilya Cruz. Naipagpatuloy ang tradisyong ados sa kubol sa JP Rizal hanggang sa makabalik ang kongregasyon sa malaking simbahan. Naging bunga nito ang makabagong Santo Niño Festival na nagsimula noong taong 2008 na isinasagawa tuwing ika-4 na linggo ng Enero, kasama pa rin ang mga karosa na may iba't ibang titulo ng Santo Niño at ang patron na siyang pestehado. Santo Niño ng Lolo Pio, nasa pangangalaga ngayon ng kanyang anak na si Tita Nene Sanchez. Siya ang kauna-unahang replika ng mahal na poong Santo Niño. Hanggang ngayon, sa tulong ng ibang mga kaibigan, sila Red, sila Chen, sila Jello, inilalabas pa rin ang Santo Niño na iyon sa tutulong ng mga kamag-anak, sila Kuya Ted. Tulong-tulong kami na sa paglalabas ng Santo Niño iyon. Matapos ang 5 taon, noong 1967, upang ipagdiwang ang anibersaryo ng koronasyon, muling nagpakorona ang taong bayan. Ang pilak na korona na pinalalamutian ng mga diamante ay inialay ng isang deboto mula sa Noveleta, Cavite na si Teresa de la Paz. Si Ate Bibinyagan, parang napag-anuhan lang na maghandog ng corona sa pamamagitan ni Ginang Teresa de la Paz, isang masugid na Aglipayano na taga Noveleta, Cavite, na may kinalaman din sa pagka-donasyon ng imahen ng Birhen de la Paz sa Noveleta. Yun, yung plano ng koronahan, ang naghandog ng mga bato para sa corona, si Ginang Teresa de la Paz. Kaya naipagpagawa ng corona at nagamit niya noong koronasyon. Ang pagkakahati-hati ng liderato ng simbahan ay mas lalo pang lumaganap noong dekada 80 at 90. Nagkawatak-watak man ang mga deboto, sila ay nanatiling matatag sa pananampalatayang Aglipayano at deboto ni Santo Niño. Panahon ng mga dekada 80, nagkaroon na ng sigalot sa simbahan. Parang ang kanang mga Lola Ide, hindi nagustuhan yung pamamalakad ng simbahan. Pansamantala na iniwan yung kahit masakit sa kalooban ng mga Lola Ide, binitawan mo nila yung pangangalaga at nagtayo muna sila o inano nila yung simbahan sa Malanday. Panahon na yun, wala namang maglalabas kay Niño. Na pagdesisyonan ng mga kababaihan ng araw, sina Sayumi, sa Pilang, sa Salome Guevara, sina Chamila, na kay Kuya Puti ipaalaga ang Santo Niño, ipaasikaso. Yung una, ang gastos, nag-share ang mga kababaihan base doon sa mga koleksyon, binibigay para mailabas si Niño tuwing pistang bayan. Yung kapupunan, si Kuya Puti na nag-asikaso para madagdagan, para mailabas siya na maganda. Sa technical aspect, ako nga ang nag-asikaso ng karosa, sa karosa ng Tiyayo dahil wala pa naman karosa si Niño noon at nasa Malanday. Pinahiram ng Inanay Yumi ang karosa para taon-taon yung gagamitan ng bagong taon, ng piyesta, pag Mayo naman, pistang bayan. Ang ginagawa naman ni Puti doon pagka lalabas si Niño, yung the best niya, inaano niya sa karosa. Yung panahon na yun, talagang talento ni Puti, inano niya sa pagmamahal kay Niño. Kung ano yung pinakamagandang bulaklak na mailalagay niya. Kaya pag lumalabas si Niño at dumadaan na sa karsada, yung palakpak, yung paghanga bilang patron, may fireworks, may confetti. Ayun nga, pag basta lumala, isa sa patron. Dekada 90 na ang lumang istruktura ng simbahang gawa sa kahoy ay unti-unti nang nasisira dahil sa katagalan nito, kung kaya't ang kongregasyong nakapisan doon ay naglunsad ng Aglipayan Foundation upang makalikom ng pondo sa pagpapatayo ng bagong gusaling bato. Ito ay pinangunahan ni Naluningning at Teodoro Marquez, na mas kilala bilang Texas. Taong 1976, matapos ang nangyaring sunog, na bagamat mahina lamang, ay nagdulot pa rin ng maliit na pinsala sa imahen.
kung kaya't minabuti ng pamilya ni Rosario de la Paz na iuwi ang patron upang ipaayos. Yung mga panahon na yun, napag-isipan namin ni Puti na mukhang magkakaroon ng matagal-tagal na gulo. Yun, naisipan namin na gumawa ng replika para pagpalitin at ipansamantalang itago yung original na ninyo na galing pa sa mga nuno natin for safekeeping. Medyo komplikado rin kasi yung nangyari at wala nakakaalam. Kaming dalawa lang ni Puti. Ang imahen ay nanatili sa kanilang tahanan ng ilang taon habang nagmimisa na ang kongregasyon ng IFI sa kubol sa tabi ng kanilang tahanan. Nagkaroon na ng temporaryong simbahan dito sa may tabi namin. Doon muna namin siya nilagak. Ibinababa lang namin yun pag may mga espesyal na okasyon, Pasko, mga pista para sa pistang bayan, sa mga espesyal na okasyon na pag may darating na mga panauhin, prosesyon, doon lang siya bababa. For safekeeping na rin, maingatan na darating yung panahon, maibabalik namin siya doon pag naayos na yung upang hindi maputol ang debosyon ng kongregasyon sa malaking simbahan. Ang pamilya ay nagpakomisyon ng replika ng imahen at ipinagkaloob sa kongregasyon na nagdedebosyon sa malaking simbahan sa P. Burgos. Panahon na yun, nag-aalinlangan pa ako noon. Pero hindi ko biglang nag-i-smooth yung daloy na napagpalit ko yung ninyo. Yung isang replika na gawa ng bandang taga Quezon City. Yun ang pinagpaalam ko na aayusin ko si Ninyo para mapagbalik. Naka-ready na, nalinis na. Pero ang intention ko, pagpalitin. Ayun, dumating sa panahon na smooth naman yung nangyari, na palitan ko, na itabi ko muna yung patron. Na sabi ko sa kanya, balang araw, kailangan makabalik ka rito. Kung sa pagdarasal natin, maging maayos, muli siya makabalik sa simbahan. Noong 13 ng Hunyo, taong 2000, nag-utos ang Korte Suprema na ang malaking simbahan na nasa P. Burgos ay muling pamunuan ng kongregasyon ng Iglesia Pilipina Independiente mula sa pamunuang nakapisan sa nasabing gusali. Tinagal-tagal nung kaso na nakakainip din. Siyempre, gusto ko din naman siya makabalik doon. Dumating din yung panahon na nagkaloob din ng desisyon ng korte na hindi permihan yung nakadestino doon na kailangan na lisanin niya. O dumating sa panahon niya, nagkaroon ng panasheri hanggang sa nung na-take over na yung simbahan na i-install na yung bagong pare. Pinagplanuhan na yung kanyang pagdoloklok muli doon sa kanyang altar. Nang mapayapa na at naiayos na ang gusali ng malaking simbahan, ay buong galak na nagdiwang ang IFI. Sinimula ng prosesyon ng alas 5 ng umaga sa parokya ng La Purísima Concepcion sa Concepcion. Idinaan sa La Purísima Concepcion sa Malanday. Tumawid ng tulay, nag-U-turn sa tulay para daanan ng misyon ng San Isidro Labrador bago ibalik sa simbahan. Ng iba't ibang parishioner ng iba't ibang lugar dito sa atin. Marikina, Rizal, Pampanga. Hanggang sa mailoklok na muli siya doon sa altar. Yun yung kanyang pagbabalik ng June 2000. Nagdaos ng misa ng madamdaming muling pagluklok sa kanyang tunay na tahanan at ang maringal na koronasyon sa pamumuno ni Obispo David at Kura Paroko Reverendo Padre Ernesto Halina. Mula noon hanggang ngayon, nananatili na si Santo Niño sa kanyang tahanan. Yan si Santo Niño na nakikita nyo ngayon. Siya pa rin ang Santo Niño na nung araw pang nakikita. Taong 2012 nang ipagdiwang ng sambayanan ang 100 taon ng imahen ng mahal na patron. Malaking pagdiriwang ang inihanda ng simbahan sa pamumuno ng Nooy Kura Paroko, ang namayapang Monsignor Lorenzo Anievas. Father Larry Anievas, talagang
enthusiast si Father Larry sa mga ganyang bagay. At siya rin naman talaga ay deboto ng mahal na Poong Santo Niño. Sabi niya, sige, magki-create tayo ng committee na tututok para sa ika-100 taon ng Santo Niño. Everybody's welcome, pa-committee or hindi, basta deboto ni Santo Niño, pwedeng makasali sa committee ito. Maraming mga gawaing inilatag noong panahong iyon. Unang-una, yung pagpapalaganap syempre sa debosyon sa mahal na Poong Santo Niño, inilungsad ang krusada sa kay Santo Niño. Ito yung replika ni Santo Niño ay ibabahay-bahay para lubos na makilala pa ng mga tao, ng mga deboto ang mahal na Poong Santo Niño. Ito ay hindi namin inimbento ito. Noong mga unang panahon, merong mga pictures, may mga larawan, may mga nagsasabi, may mga nagpapatunay na iniimbita nila si Santo Niño sa bahay nila. Halimbawa, birthday ng magulang nila, birthday nila, blessing ng bahay nila, may mga special na okasyon sa kanila. Hinihiram nila si Santo Niño, iniimbita nila, dinadala nila sa kanilang bahay. Palaspas, saka Stasyon ng Cruz, yun, nahiram nila minsan si Niño, minsan Virgen de las Flores. Nung araw naman, tatay ko, siyempre, kung sila isa sa mga itatagoy, madali nila nahihiram. Tingnan yung panahon dati na kapag si Santo Niño tinatakluban na sa simbahan o ibababa, kinausap ako ni Tito Romy na kung pwede, iuwi sa kanila. So, kaya pagdating na mahal na araw, Lazaro, kailangan kong kunin si Santo Niño, dalhin kay Tito Romy, and kailangan ko rin siyang kunin ng Easter. Bago mag-Easter, ibabalik siya sa simbahan. Sa bahay-bahay ng Santo Niño, inilibot din ang mahal na Poong Santo Niño sa mga parokya sa diocese ng Rizal at Pampanga. Kung may mga pagkakataon, halimbawa, fiesta ng bayan nila, dinadala namin dun si Santo Niño. Ilan sa mga simbahang napagdalan doon, Tipas, Concepcion, Malabon. So, iyon yung mga programa doon. At marami ding mga fundraising activities ang ginawa para maging tagumpay ang selebrasyong ito. Ginawa dito yung alkansya. Bawat pamilya or mga tao, binigyan namin ng alkansya na sa loob ng 1 taon, pupunuin nila yon. And then, pagka napuno na, iaalay nila bilang kanilang pakikibahagi sa centennial ni Santo Niño. Idinaos ang maringal na koronasyon noong ika-23 ng Disyembre, taong 2012. Sa mga proyekto, yung bihisan yung mahal na Poong Santo Niño. Merong mag-sponsor ng mundo, merong mag-sponsor ng scepter, bota, sword, corona, everything. At maraming na-excite. Siyempre, ang kamarero ng mahal na Poong Santo Niño, si Tito Romy de la Paz, sinabihan namin siya. So sabi ni Tito Romy, ano ba ang maitutulong niya? Ano ang pwede niyang iambag para sa special na araw na ito? Then sinabi niya, okay ba na yung altar, yung retablo ang sasagutin niya. So talagang ang laking tulong nung binigay ni Tito Romy noon para magkaroon ng bagong altar si Santo Niño. Nung nabalitaan ni Kuya Johnson itong activity na to, syempre siya naman yung nag-aasikaso kay Santo Niño noon. Binanggit namin sa kanya yun, Kuya Johnson, mag-100 taon na si Santo Niño. Si Kuya Johnson natuwa din. Ang sabi niya sa akin, ipo-pull out natin si Santo Niño. Ipapa-restore natin, papaayos natin. So siya yung sumagot noon nung restoration ni Santo Niño. Si Kuya Puti naman, nung nabalitaan niya, si Kuya Rinoli de la Paz, nung nabalitaan niya na, may karo na ba na gagamitin si Santo Niño? Siya na ang nag-offer, sige, kami na ng Nanay Charing ang bahala sa karo. Nilagyan nila ng maraming bulaklak yung karosa ni Santo Niño. Tsaka yung iconic pa doon, meron silang rafaga or sinag na inilagay sa likod ni Santo Niño. Si Chu Juanito Jacinto, nung nalaman niya rin na sa-celebrate ng simbahan ng ika-100 taon na Santo Niño, talagang sabi niya, Jomay, meron na bang banda sa coronation? Sabi ko, Chu Juanito, wala pa. Sabi niya, ako na bahala dyan, pamangkin. Kukuha tayo ng magaling na banda. Alam ko, kinuha pa nga ng Juanito yun, MMDA band. So kami naman bilang vice chair ng coronation committee,
nilambing ko yung daddy ko na si Daddy Edimar. Sabi, Daddy, baka pwede rin tayong mag-sponsor ng gamit para kay Santo Niño. Sabi ni Daddy, sige, yung corona ang sagutin natin. Pinangunahan ng ika-12 Obispo Maximo ng Iglesia Pilipina Independiente, ang kanyang kabunian Efraim Pautagana. Kasama si Obispo Godofredo David. Sa araw ding ito ay sinimulang tawagin ang mahal na patron bilang Pintakasi ng Barangay Santo Niño, ang hari ng Marikina. Nakakatuwa at nakakakilabot. Bago magsimula ang koronasyon si Santo Niño nasa isang pribadong lugar, ibinaba siya ng mga batang lalaki. Tinatawag namin na ihos. Mga nakabarong sila noon. Bali sila yung gwardya ni Santo Niño habang idinadambana siya sa pagkokoronahan sa kanya. Nagtapos ang pagdiriwang ng sentenaryo sa Engranding Santo Niño Festival noong Enero ng taong 2013. Pa sa natatandaan ko na pinakatumatak sa akin, meron akong isang kinausap, isang matanda na talagang noong paman ay deboto na ng simbahan at syempre ng ating mahal na poong Santo Niño sa katauhan ni Nanay Rosa Paz Valderrama. Talagang kinikwento ni Nanay Rosa, nako Jomay, mula nung sinabi mo sa akin yan, kinakausap niya daw si Santo Niño at sa panaginip palagi siyang kinakausap ni Santo Niño. According sa kanya, si Santo Niño yung nagbibigay ng himig para sa espesyal na araw na ito. Doon pa lang sa simula nung koro ni Santo Niño, napakaganda nung himig. So, hanggang sa nabuo na nga, iyon ang naging opisyal na himno ng ating mahal na poong Santo Niño. Ang titulo ng kantang iyon ay Jesus na Niño. At yung message niya, yung wordings nung kanta ay talagang nalalaan para sa hari. Sa panahon ni Reverendo Padre Jonas Hoyohoy, ay binigyan ang pista ng makabagong pagkakakilanlan sa katawagang Sambayaw Festival. Samba at sayaw alay sa hari ng Marikina, kung saan iba't ibang grupo ng mananayaw ang nag-aalay ng kanilang talento sa mahal na patron. Ang mga nakagisnang gawain tulad ng karu-karuhan, exhibit at nobena sa lansangan ay nagpatuloy pa rin sa kabila ng pagbabagong ito. Ngayong taong 2024 ay ika-10 taon na ng makabagong Sambayaw Festival. Mas pinatingkad at pinasaya upang papurihan ang ating sintat ibig na Santo Niño. Sa Marikina, pag taga Marikina ka at taga Santo Niño ka, siguradong ikaw namamanata kay Santo Niño. Kaya pag sinasabi natin Santo Niño, hari ng Marikina, ang sinasabi natin, ang Santo Niño na Aglipay. Si Santo Niño, bukod sa pagiging hari, ang tingin ko kay Santo Niño, kalaro, kaibigan, part ng pamilya, nauunawaan ako sa nararamdaman ko. Dahil alam ko, siya ang aking Diyos at ang tagapagligtas. Dahil siya ang Niño Jesus na pinag-aalayan natin ng lahat. Ipagpatuloy natin ang debosyon natin kay Santo Niño at makakamtam tayo ng mga hindi masumpong ang biyaya. Viva Señor Santo Niño.
Viva Santo Niño! Viva Santo Niño! Viva Santo Niño! Ninyo ha, huwag mapamiliwanan. Nagbago man ang anyo, nagbago man ang tawag, nagbago man ang panahon, may nawala o may dinagdag man, iisa pa rin ang pinag-aalayan ng papuri at pasasalamat. Ang Senyor Santo Niño de Marikina, ang pintakasi ng Barangay Santo Niño, ang hari ng Marikina.